Good day, everyone. So welcome again to another demo tutorial, no, or demo feed. Gagawin naman natin ngayon, instead na magla-line sketch tayo. Yeah, it's still a line sketch, but this time we will use parang shape naman. So mga shapes, para makagawa tayo ng ganitong background. So environment where it's part of parang a house maybe. I just saw it in Pinterest. So it's part of a house or an area, no? Kasi parang yung dulo nun, it's another house. So ang gagawin natin dito is how do we maximize the use of tools, no? Para hindi tayo sobrang tagal sa pag create ng design concept. So we'll just use this, then I'll show you kung paano gawin yung um itong mga 'to. So yung like itong for example, 'yan, 'to. Tapos yang mga plants dito, yung trees, 'no. So gawin 'yan para mas So we start with let's capture first yung ano ng size, okay, of the background. So we paint it with ano ba ang dominant na color ng gawin na lang natin muna dark. So we use a layer for it. Okay, so yan yung para maging boundary natin. So frame. So para ma-capture yung ano yung gusto natin makuha dun sa picture. Then adjust the size. Kung sa tingin natin parang ano. And then now let's start, no. Um I'll try to create a layer, but for this demo pwede siguro mga 1 or 2 layers lang siguro. So yeah, anyway, let's see. So para makapag-start kayo, so paano niyo siya gagawin, no? So you always determine first yung ano ng perspective. So for this one, syempre you have your um 1 point. So malinaw naman din sa ano ng ano no, ng drawing. So it's a 1 point. So ang gagawin natin, so gagawa tayo dito ng parang a base where we put the layer here. Tapos ipipaint natin yon. And then another siguro instead na lasso, we use polygonal. So gagawa tayo dito ng parang guide. Ang build up ko ngayon is like shape. So instead na sketch. So yung sa gusto, let's say mag-start with sketch. So unin natin mas lighter para nakikita natin yung. And then yung nasa pinaka backdrop, gagawin natin siya as rectangular shape. And then this one, so let's try to kumbaga parang create wall. Gagawa tayo dito. Before this, nandito lang siya, no? So lalagay tayo dito. Just ano lang, pwede na natin siyang pasobrahan. Merge natin siya. Then merge natin yun. Tapos yung dito, mamaya later mag-a-adjust yan. So, so, paint. Wala pa siyang masyadong ano. And then on the left side, yun, baba, paint. Tapos, yung dito, angular shape.
I'll adjust the okay na yung brush. And let's try to a bit add some details to it. Brush again, dark tone color. So wala pa dyan yung ano so wala pa siyang uh, mga trees, no? Mga dahon. So ina-add lang muna natin yung para mga block. Tapos yung dito, we add some shape here kasi ito yung parang stairs. Another stairs. This sample. Dito dark. Light. Tan color. And maganda nga siya dapat ano parang asymmetrical yung kapan. And where again? Other here. Ito, binabago na natin yung ano, parang sa then we add here some in color na. May mga areas na sobrang dark. So, hindi naman kailangan sobrang kuha, no? We just want to yung layout kasi syempre hindi naman kailangan kuha yung kung ano nandun sa picture. Kailangan nga siyang i-modify so dapat naka-modify siya. Tayo ng so yung pagdating dito mas brighter na. So hindi na natin kukunin yung parang ano yun talaga. Tapos we have this parang area. Yan, dito. Gagawin natin. Flat ulit. Here. Line. Create this parang part ng stair. So, yung sa kabila naman, pwede gumawa na lang ng line.
dito. First year niya. Something like that. Kaya hindi ko na siya ganun. Yan. Tapos yan. Ipa-plot lang natin yung mga parts. More lighter. Here. Dark. One. Lines. Natin siya ng mga lines. Yan. Tapos sa kabila naman, so we have this part ng window. Dark. Lighter. Dito. Window. Ayun ulit. Okay. Ah. Then yung dito sa malapit din sa ano, so hindi natin ulit. Lines. Pero papunta dun eh. Parang lighter. So, gawin ko darker. Yan. So, then, lagay tayo ng dito. Parang
Maganda kung asymmetrical. Okay? Ayan. So, meron tayong, ano, no, parang base. Ngayon, ang gagawin natin, we will add these plants, no? Ang pinakamabilis na paraan sa pag-create niyan, so, syempre, you add layer. So, gagawa kayo ng layer. So, pwede nyo i-paint isa-isa. Dapat okay yung brush na gagamitin nyo. Like, parang, you can use, ano muna, iba-block nyo siya. You can use line art, sketch. Pero mapagod kasi yan. So, matatagal lang kayo niyan, no? Parang ganyan. Tapos isa-isahin nyo. Yan. So, di kayo, aabutin kayo ng siyam-siyam. Pero for sketch, okay lang, no? Pero kung gusto nyo mas closer yung effect niya, so ang gagawin nyo is create a custom brush. So, kanina, nag-create ako ng custom brush. Yung mga custom brushes. So, ngayon, i-apply ko siyang ganun. Pipili muna ako ng darker tone, tapos yung green. And then, I'll apply to this one. So, maybe, kailangan ko lang ng mas softer brush. Okay. Dito, natin dark. Pero, mas maganda na your brush is something parang umiikot. Parang random siya mag-pick ng color, or pag ayaw nyo yan, so you just retain the transfer. Kasi pag once na umikot yan, so dire-diretso yan. Tapos yung color, yung pangit pag naka-transfer. But mas solid. Pag nalagay nyo na yung parang flat ng brush, no? Kasi minsan hindi rin maganda yung look. Yan. Tapos kung and turn, okay lang naman. Areas na dapat dark. Brushes. But so then pag ganyan, ang sunod yung gagawin para mas maging better siya, you can use your mixer brush and then use also the same brush. For example, ito. Gamitin ko yan. I'll use Shape Dynamics. Tapos makita niyo yung parang it blends dun sa ano ng brush niya. You can use your kahit pa paano mas okay siyang tingnan. Realistic looking yung tapos then lagyan natin ng tapos pwedeng combine. Pwede rin kayo mag-combine ng naman sa baba
tayo ng yung brush naman. So, natin mixer brush. Ayun, naka-mixer brush na pala tayo eh. Guys, na konti. Or you can apply transfer para maging softer. Ano yun dito sa kabila? Have customized put ng brush. Transfer. Softer masyado, then you layer lang natin isa. Ulit natin. Okay, so lang siya. Better siya kasi pag one layer. Ayan, so makita niyo parang it also tries to blend it with backdrop. Transfer. Tapos pag mga ganyan, so you can try to brush. Is na dapat may shades. Pwede yung ano siya, and brush it. No? It side na mixer brush. Brush talaga. Di ba ka natakpan na yung
Then we change maybe color curves. Red. Brighter. Light. Pwede pa kayo maglagay ng parang shade. Kasi dito, walang kulang siya. Pwede kayong gumamit na ng multiply para hindi matakpan yung parang dati na siyang kalagay dyan. So you can use multiply or overlay. Then you smash it out. Smudge. So, yun dito rin. Ito, dapat ano yan. Here. I want to, but since ano nga siya, ito maliwanag. Then, ano, merge. Kasi one layer lang naman tayo, so merge. Okay. Tapos, gawin natin to make it more parang brush. Dito sa side. Merge natin to sa backdrop. Wala siya nagro-rotate. And space. Painting siya. Walang boundary. Ganda siyang tingnan. Okay? Ayan. No? We created a concept of background reference. Yan. So I hope you enjoy for this demo. Okay, creating this backdrop. Pwede ko pa siyang ma-correct, but it's up to you na dagdag. For me, okay na ako dito. Just to show you yung importance ng paggamit ng brushes. Tapos, yeah, yung how to apply colors. Pero importante yung brushes para mas mapadali. And then, just ano lang naman yan, combination of brushes, mixer brush, custom brushes, para mas maging okay yung look appearance ng as much as possible, no? Hindi naman kailangan sobrang realistic.
pareho dun sa reference. If need na palitan nga, di ba, dapat palitan. Kasi we don't want to have at least parang sobrang closer din sa if it's for ano, no, parang gagamitin mo lang siya. So, better to ano yan, yun yung maintindihan nyo pagdating sa pag-create ng concept yan using that ref. Okay? So, yun. So, see you again on my next ano, no, video for designing background concept.